guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa GCash, kung paano ba mag-transfer ng pera galing sa GCash papunta sa ating ATM. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, bali meron kasing nag-comment sa akin, hello Sisi, ayan, kung paano daw mag-transfer mula sa GCash papunta sa ating ATM. Bali yung kabayan yung tinutukoy niya. Bali usually kasi ang kabayan ng BDO is yun yung mga usually binibigay or ina-apply natin during tayo papalabas ng bansa or pag mag-a-abroad tayo para sa mga OFW yun na under siya ng BDO. So yun. Bali ganito siya guys. Meron akong friend na nagtatransfer din ako sa kanya gamit nga yung kabayan account niya ng BDO galing sa GCash ko. Bali, kailangan puntahan nyo yung yung GCash, dapat may GCash account ka, ayan. Tapos pag meron ka ng GCash account, dapat tingnan nyo yung, dapat nasa home kayo, makikita nyo yung transfer, ayan. So, nung nakita nyo na yung transfer, i-click nyo yan, tapos makikita nyo yung plus sign. Kung wala pa kayong na-add na bangko dyan, marami silang mga partners na bangko, ayan. So, pwede kayo mag-select dyan sa baba kung alin. Pero if I were you, i-add nyo muna siya. Huwag nyo muna siyang i-direct na ipadala. Kasi pag in-add nyo yan siya, at least matitrace nyo kung may mali ba dun sa bank account. Although pag may mali sa bank account, hindi yan magpo-proceed. Kasi nangyari na yun sa akin, nagkamali ako ng isang number doon sa BDO dati. Hindi siya na-proceed, nag-invalid siya. So, mali yung account number na nailagay ko. So, yun, i-plus sign mo siya. I-click mo yung plus sign. Tapos ngayon, nag-plus sign na siya. Tapos, merong mga bangko dyan ng mga partners niya. I-select nyo yung BDO. Sa BDO, guys, meron niyang kabayan. So, yun. After nun, makita mo siya, ilalagay mo doon yung sagutan nyo lang yung may check na nilagay ko. Yung nickname niya, kayo nang bahala kung ano ilagay yung nickname ng taong papadalhan nyo or yung name niya, bahala kayo. Tapos, yung account number niya. Tapos, may makikita kayong optional yan. Pwede nyo sagutan o hindi, yung email address nyo. Pero guys, if I were you, lagyan nyo po yung email address nyo. Bakit? Kasi dyan po nila sinisend ni GCash yung mga transaction nyo. So, magkakaroon kayo ng copy ng every transaction nyo, maliban pa dun sa transaction nyo na makikita dyan sa account nyo. Kasi minsan kasi nagloloko yung GCash account. Yung apps natin ng GCash, hindi minsan nabubuksan yan. So, anytime na gusto mong malaman yung transaction nyo, i-open nyo lang yung email nyo. Nandun lahat yung mga gusto nyong malaman about kay GCash na transaction. Kung gusto nyo may kayo pa nakaraang mga buwan pa, matitrace nyo yun doon, yung mga transaction records nyo. So, kaya maganda, sagutan nyo yung optional na yan na email address. Ilagay nyo. Ako guys, lagi ko talagang nilalagay. Tapos, ngayon, i-proceed nyo na. Meron siya dyan na nakikita nyo sa baba na may 15 pesos. So, every transaction nyo via GCash to bank, meron siyang charge na 15 pesos. So, yun, i-proceed nyo na siya. After nyo ma-proceed, mag-back ulit kayo. Pindutin nyo lang yung sa taas yung back. Hanggang sa bumalik kayo sa home nyo. Ngayon na nasa home nyo kayo, buksan nyo ulit, i-click nyo ulit yung transfer. Ibig sabihin sa bangko yun, magta-transfer na kayo. Tapos guys, makikita nyo, wag nyo nang pinutin yung plus sign kasi nga na-i-add nyo na yung tao na gusto nyo padalhan ng pera. So makikita nyo yan dyan, yung mga pangalan ng tao. Ako yan yan may mga transaction records na ako dyan, ng mga taong pinadalhan ko. So for example, ang sa akin kasi is yung si Walter de los Santos. So click mo na yan. Kung halimbawa yun yung tao na in-add nyo, i-click nyo na lang yan, tapos ilalagay nyo dyan kung magkano yung amount na papadalhan nyo. Dapat may laman yung GCash nyo para mag-proceed yung transaction nyo, di ba? So, yun, ano nyo lang yan, tapos magliles yun, mag-a-add pa yun yung 15 pesos na charge ng transaction nyo via GCash to ATM. Pero guys, minsan meron yan silang naglalagay, maging aware kayo bago nyo i-click. Tingnan nyo sa pinakababa, meron kasi dyan silang nakalagay minsan na parang insurance na 20 pesos something. Pag nakaklik yon, tanggalin nyo yung click nun, bali alisin nyo yung check kasi guys magdideduct pa yun sa account. I mean madadagdag pa yun sa babayaran nyo. So ako guys, inaano ko yan kasi ano naman din tayo, naka-insured naman tayo kay GCash, kaya wag na natin i-add yun kasi sayang yung pera, hindi siya practical. So ang dapat lang meron kayo doon sa total bill nyo is yung amount na papadala nyo sa bangko at saka yung service charge nyo na 15 pesos. Ayan.
So, bakit minsan mas pinipili ko na magpadala sa ATM kaysa GCash to GCash? Based po kasi sa experience ko, kasi nga kami nasa abroad, so minsanan yung padala, malaking pera. So ngayon kasi, pag GCash to GCash kasi ako, yung magre-receive kasi ng GCash ko, katulad halimbawa sa anak ko, kung via GCash to GCash, kung mga 1,000 lang, okay lang. Kasi nga, mga 1,000, 2,000, kasi minsan kasi guys, merong tawag doon, meron kasing pag kinash out na niya yung pera, meron kasing mga tindahan or yung pagka-cash outan niya na may service charge. Minsan kasi depende kung sa halimbawa 1,000 yung i-receive niya, i-cash out niya, may charge na 10 pesos, 8 pesos, 10 pesos, depende dun sa tindahan. Ngayon sa pag 2,000, merong 15, merong 20, ganun. So minsan ako, chine-check ko muna magkano ba ang madideduct sa pera mo pagka pinadala ko sa GCash to GCash. Kasi syempre pag kinash out niya, pag sinabi niya sa akin, for example, 1,000, sinabi niya sa akin na, ay mama, sa 1,010 pesos po ang madideduct dun sa pera niya pag nag-cash out siya ng GCash, mapupunta yun doon sa tindahan, parang service charge. Ngayon sabi ko, kung sa 1,000 is 10 pesos lang naman, kung ipadala ko naman sa bangko ng papa niya na sa BDO, 15 pesos yung charge. So sabi ko, di mas okay na lang siguro GCash to GCash, ganon. Pero kung malaking halaga na like 10,000 na, tapos ang service charge nun pag kinash out niya is palagay mo 50 pesos, 30 pesos to 50 pesos, depende nga sabi ko sa tindahan kung magkano ang kukunin nila, dito ka na lang sa GCash to BDO kasi or GCash to ATM kasi nga any ATM naman po, same lang ang charge niya, 15 pesos. At kahit anong amount yan, 15 pesos lang din po yung charge. So kung 10,000 yung ipadala ko sa kanila, di 15 pesos lang yung charge sa GCash to bank, katulad dyan sa BDO ng papa niya, di mas nakaless ako kaysa doon sa 30 pesos or 30 to 50 pesos na service charge ng GCash to GCash pagka kinash out niya yung pera, diba? So saan ba mas makakatipid? So ganun, maging wais tayo guys. Tingnan natin din yung service charge kung saan tayo makakaless. Kaya minsan may times po talaga na GCash to bank ako mag-transfer ng transaction ko. Tinitingnan ko yung convenience sa taong papadalhan ko at doon sa magiging deductions or magiging service charge kung saan ba ako makakamura, yun lang. So yun nga, para dun sa sis na nagtanong sa akin about dun sa GCash to bank, yun yung procedure kung paano ko siya ginawa guys. Ito guys ay based on my experience at totoo po, nakaka-transfer din ang GCash to BDO Kabayan kasi nga ako po ay yung kasama ko dito na yung kaibigan ko na may BDO Kabayan na ang iniwan niya yung ATM niya sa Pilipinas. Nung nag-send ako ng GCash to BDO Kabayan niya, nakapag-proceed naman, ayun. So 15 pesos yung charge niya kahit magkano yung ipadala ko. So yun. So yun lang po, sana nakatulong sa inyo. Bye bye.